Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Staff Sergeant Ryan C. Sarlania. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. 3 iba't ibang miyembro ng criminal group ang kalaboso matapos mahulihan ng shabu sa naging buy-bust operation ng mga otoridad sa Tondo, Maynila. Yan ang report ni Patrolwoman Abigail Dirain. 4 na pakete ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat sa 3 personalidad makaraang masakote sa pinalakas na pagpapatrolya ng Manila Police District sa Tondo, Maynila. Ang mga nadakip ay kinilalang sina alias Rio, 44 na anyos, miyembro ng Kumandugang. Alias Putol, 52 anyos, miyembro ng Sputnik Gang na pawang mga residente ng Temporary Housing Barangay 105 Tondo at si alias Owel, 39 na anyos, miyembro naman ng BCJ Gang ng Santa Cruz, Manila. Nasita ng patrolling team ng MPD Station 1 ang mga suspect sa tapat ng Building 29 Temporary Housing, Barangay 105 sa Tondo. Nang masita ay nakumpiska sa mga ito ang 4 na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 81,600 pesos dahilan kaya't agad inaresto ang 3. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 Section 11, Article 2 ang mga suspect na kasalukuyang nakadetine sa naturang presinto. Mula dito sa Manila City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Dirain. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Dirain. Hindi naman may pinta ang kasiyahan ng mga residente ng barangay Dinalungan, Kasiguran, Aurora matapos makatanggap ng pamaskong handog ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Aurora PNP. Yan ang balita ni Police Corporal Giselle Rivera. Nagbigay kasiyahan ng pamunuan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Aurora PNP sa kanilang pamaskong handog sa mga katutubong dumagat na residente ng Barangay Dinalungan at Kasiguran, Aurora. Pinamunuan nito ni Police Lieutenant Colonel Shelo L. Caligtan, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Aurora Police Provincial Office. Nakatanggap ng grocery packs ang mga nasabing benepisyaryo bilang pamaskong handog ng mga kapulisan. Labis naman ang pasasalamat ng ating mga kababayan sa ipinaabot na regalo ng mga otoridad sa kanilang lugar. Patuloy ang paghahatid ng serbisyo ng 2nd PMFC Aurora PNP upang panatilihin ang kanilang magandang ugnayan sa kanilang nasasakupan.
Mula dito sa Gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Samantala, isang lalaki ang arestado sa ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group, Northern Police District Anti-Cybercrime Team, dahil sa pagbabenta nito ng ipinagbabawal na paputok online. Yan ang ibabahagi ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Walang takas ang lalaking ito sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team o NDAC, katuwang ang PNP Firearms and Explosives Office, Explosives Management Division Headquarters at Substation 3 Caloocan City Police Station. Nitong ika-21 ng Disyembre, kinilala ang suspect na si alias Rodel, 39 anyos at residente ng Tondo, Manila. Nagsagawa ng cyber patrolling ang mga tauhan ng MDAC dahil sa talamak na bentahan ng mga ipinagbabawal na paputok sa social media. Dito na nakipag-ugnayan ang mga ito sa isang lalaking nagbebenta sa Facebook Marketplace na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Ang suspect ay dinala sa Northern Police District Forensic Unit para sa ultraviolet examination. Pagkatapos ay dinala ito sa Caloocan City Medical Center para naman sa physical examination. Sa kasalukuyan na sa kustodiya ng Substation 3 Caloocan City Police Station ang suspect at ang mga nakumpiska mula sa kanya para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat sa ikinasang checkpoint operation ng mga otoridad dyan po sa Bayanihan Village, Barangay Basak, Cebu City. Magbabalita dyan si Patrolman Ivan Gisajo. Arestado ang 44 anyos na lalaki sa Cebu City matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na tumitimbang na nasa 100 gramo na may halaga na 680,000 pesos sa PNP checkpoint na inilunsad sa Bayanihan Village, Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Kinilala ni Police Major Yesery S. Basitaw, Station Commander ng Police Station 7 Cebu City Police Office, ang naaresto na kinilalang si Maklar ng Barangay Cogon, Pardo ng naturang lungsod. Bunga ng masidhing implementasyon ng isinagawang operasyon, agad na naaresto ang suspect matapos tumambad sa mga otoridad ang mga daladalang droga. Nasa kustudiya na ng istasyon ang suspect habang patuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa posibleng pagkakasangkot nito sa kaugnay na iligal na aktibidad sa lungsod. Maharap sa mga kaukulang reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Mula dito sa Cebu City, ako inyong Police News Network correspondent, Patrolman Ivan Gisajo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gisajo. Samantala, timbog ang rank number 9 Regional Priority Target ng magsagawa ng bypass operation ng Eastern Samar PNP sa Barangay Aguinaldo, General MacArthur, Eastern Samar. Yan ang tinutukan ni Patrolman Rogelio Vistas. Timbog ang rank 9 Regional Priority Target sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Aguinaldo, General MacArthur, Eastern Samar. Pasado alas 10 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng General MacArthur Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Team, kasama ang Eastern Samar PPO Provincial Intelligence Unit at sa koordinasyon sa PIDEA Regional Office 8. Nakumpiska sa sospek ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.16 grams at nagkakahalaga ng 7,888 pesos. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Rogelio Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Top 13 Most Wanted Person Municipal Level ang arestado sa ikinasang operasyon ng mga otoridad para sa kaso nitong murder sa Barangay Regla, Gipos, Zamboanga del Sur. Yan ang balitang ihatid sa atin ni Patrolman John Ronald Tumonong.
top 13 most wanted person municipal level arestado sa isinagawang manhunt Charlie operation na Zamboanga PNP. Kinilala ni Police Colonel Jomari Albarico, Zamboanga del Sur Police Provincial Director, ang naarestong suspect na si Christopher Jaime alias Ivan Dodo, 33 taong gulang, may asawa at residente ng Purok 1, Barangay Wakat, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ayon kay Police Colonel Albarico, bandang 10:30 ng gabi nang maaresto ang suspect sa Purok 5, Barangay Regla, Gipos, Zamboanga del Sur sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Gipos Municipal Police Station at 2nd Zamboanga del Sur Police Mobile Force Company at sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder at sa ilalim ng criminal case number 18-10-1561 na walang inorekomendang piyansa. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa mandato na ipatupad ang batas at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamayan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tomonong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumunong. Hindi na nakapalagpa ang isang top 4 most wanted person matapos madakip sa manhunt operation ng mga tauhan ng Bukidnon PNP para sa kaso nitong rape. Ang report mula kay Patrolman Joel Subsuban. Matagumpay na naaristo ang top 4 most wanted person provincial level sa kasong rape ng mga otoridad sa Purok 4 Barangay Sungko, Lantapan, Bukidnon. Kinilala ni Police Major J.C. James M. Lascose, officer in charge sa Lapatan Municipal Police Station, ang naristong suspek na si Jimmy Casquejo Sintal alias Tiboy, 25 anyos at residente sa Purok 3, Barangay Alanib, Lantapan, Bukidnon. Patuloy ang pagpupursigi ng pambansang pulisya na mapanagot ang mga may pananagutan sa batas upang mabigyang hustisya ang mga naging biktima at mapanatiling ligtas at tahimik ang naturang komunidad. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Subsuban. Samantala, isang 23 anyos na high-value individual ang timbog sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Butuan City. Ang report mula kay Patrolman Raymark Gagante. Nalambat ang lalaking ito matapos mahulihan ng ipinagbabawal na gamot sa isinagawang operasyon ng Butuan PNP sa Purok 2, Barangay Obrero sa nasabing lungsod. Kinilala ang sospek na si Jalter Ibanez Cabahog, 23 anyos at residente ng Purok 1, Barangay Amparo, Butuan City. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 2 sachet na hinihinalang shabu na nakasilid sa kahan ng sigarilyo at may kabuuang timbang na 3 gramo at may market value na 20,400 piso at bypass money na nagkakahalaga ng 3,500 piso, isang Android cellphone at isang unit ng motor na may plakang 3179 QJ. Nasa piitan ng Butuan City Police Station 2 ang nadakip kasama ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon at maharap ang sospek sa paglabag sa RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalitang yung PNN correspondent, Patrolman Raymond L. Gagante. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gagante. Isang top 2 city high-value individual ang huli sa naging bypass operation ng PNP sa Tugbok District, Davao City. Patrolwoman Rose Ann Delmita, ibalita mo. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Los Amigos Police Station sa Purok 4 Barangay Balingaing, Tugbok District, Davao City, Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang nasabing suspect na si alias Choi, residente ng nasabing lugar, na tinagura ang top 2 high-value individual sa city level. Ayon sa mga otoridad, na-recover mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 1 gramo, na may standard drug price na mahigit 3,000 piso at marked money na ginamit sa operasyon. Nasa kustodiya na ngayon ng Los Amigos Police Station ang naturang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaugnay sa matagumpay na operasyon ay tiniyak ng hepe ng Los Amigos Police Station na kanilang ipagpapatuloy ang pinaigting at pinahusay na kampanya kontra ilegal na droga maging sa lahat ng uri ng kriminalidad para sa kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng komunidad.
Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Delmita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Delmita. 6 na individual ang arestado matapos makuhaan ng 4 na milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Marawi City, Lanao del Sur. Ang kabuuan ng balita ibahagi mo, Patrolman John Maborang. Tinatayang mahigit na 4 na milyong piso na halaga ng illegal na droga ang nasabat habang 6 na individual ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng mga kapulisan sa barangay Baba Damag, Marawi City, Lanao del Sur. Dito lamang Disyembre taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon matapos magsagawa ng intel-driven bypass operation ang mga otoridad kung saan nagresulta sa pagkaaresto ng 6 na individual kasama ang target sa naturang operasyon. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 600 gramo at nagkakalaga ng 4,080,000 piso, pera na ginamit bilang bypass money, 2 cellphone at isang Toyota Vios na may plakang NGP 8270. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Special Operation Group ng Lanao del Sur Police Provincial Office, 1st PMFC, 1402nd at 1403rd RMFC at Marawi City Police Station. Samantala, pinuri naman ni Police Brigadier General Alan C. Nobleza, Regional Director ng PRO BAR, ang mga operatiba dahil sa matagumpay na operasyon. Mula po dito sa Bangsamoro Autonomous Region, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Maborang. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Maborang. Huli naman sa drug bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit Palawan at Aborlan PNP ang isang lalaki sa compound ng isang pension house sa Barangay San Juan, Aborlan, Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolman George Michael Barjago. Timbog sa drug bypass operation ng motoridad ang isang lalaki sa compound ng isang pension house, Barangay San Juan, Arbolan, Palawan. Kinilalang suspect na si Charlie Amarado Nardo, 41 anyos, driver na residente ng Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City. Ang operasyon ay pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU Palawan at Arbolan PNP. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect para sa pagpapatuloy pa na investigasyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Bardiago. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Barjago. Samantala, mahigit 70,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa naging operasyon ng Digos PNP sa Barangay Zone 1 ng nasabing lungsod, kung saan 3 high-value individual ang arestado. Patrolman Prial Chris Edosma sa report. Arestado ang 3 individual sa isinagawang bypass operation ng Digos City Police Station sa Krambataan, Purok Bayabas, Barangay Zone 1, Digos City, Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Porante S. Retes, Officer in Charge ng Digos City Police Station, ang mga suspect na si alias Tisay, alias Joseph, alias Jonel, na tinaguri ang mga high-value individual at mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Retes, nahuli ang mga suspect ng mga tauhan ng Digos City Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit Operatives, Philippine Drug Enforcement Agency Davao Sur at Occidental, at Regional Special Operation Group 11. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Retes, nakuha mula sa mga suspect ang 3 pakete na naglalaman ng hininalang shabu na bibigat ng humigit kumulang 11 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 74,800 pesos at bypass money na ginamit sa operasyon. Ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng nasabing istasyon para sa tamang disposisyon at upang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sa pangunguna ni Police Brigadier General Aldin Bidelbo, Regional Director, ang Police Regional Office 11 ay hindi titigil sa kampanya nito kontra illegal na droga upang tuluyan na maging drug-free ang rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Priel Chris Edosma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Edosma.
Arestado ang most wanted person city level ng Imus City, Cavite sa isinagawang bypass operation ng Imus Component City Police Station. Ang ulat mula kay Patrolman Lubimir Julian. Naaresto ang most wanted person city level sa Barangay Alapan, 1A Imus City, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Raul. Sa isinagawang pagmonitoring at pagsurveillance, inaresto si Raul sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng Criminal Case Number 23927-21 na in-issue ng Regional Trial Court Branch 120, Imus City, Cavite para sa pagtanggi sa kanyang aplikasyon para sa probation kada order. Ang akusado ay dapat na ngayon magdusa ng parusa ng serbisyo. Nasa kustudiya na ngayon ng Imus Component City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Samantala, isang community outreach program ang matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng Nauhan PNP para sa mga residente ng kanilang nasasakupan. Magbabalita dyan si Patrolman Jobet Balana. Nagsagawa ng community outreach program ang mga kapulisan ng Nauhan Municipal Police Station sa Barangay San Luis, Nauhan Oriental, Mindoro noong Disyembre, taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Nauhan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Christian Bermudez, Acting Chief of Police ng Nauhan Municipal Police Station, katuwang BGMP Nauhan District Jail, Criminology Intern at mga barangay officials ng nasabing barangay. Namahagi ang grupo ng apparel bag, food pack at nagsagawa din ng feeding activity sa mga residente ng nasabing barangay. Ang pambansang pulisya ay laging nandyan para tumulong at magbigay ng serbisyo para sa mas matatag na ugnayan ng PNP at mamamayan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jobet Balana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana. Isang 19 na taong gulang na lalaki ang huli matapos ang ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO dahil sa kaso nitong slight physical injury. Muling magbabalita si Patrolwoman Marimar Magongoy. Kalaboso ang 19 na taong gulang sa kasong slight physical injury mula sa presiding judge ng Regional Trial Court Family Court Branch 5 ng Mandaluyong City na may criminal case number R-MND-23-01062-CR. Kinilala ang naaresto na si alias Wency, isang volunteer bantay bayan at residente ng Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Hinuli ito ng tauhan ng Warrant and Subpoena Unit ng Mandaluyong City Police Station kasama ang 2nd Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Ang akusado ay may kaukulang piyansa na 3,000 piso. Sa pag-aresto, inihayag sa kanya ang kanyang mga karapatan sa lengguwahe na kanyang naunawaan. At kalaunay na idinala ito sa custodial facility ng nasabing police station para sa paghihintay nito ng kanyang commitment order mula sa korte. Mula po dito sa tanggapan ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marimar Magongoy, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Magongoy. Mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa isang e-bike driver sa isinagawang drug operation ng Cebu City PNP. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Carl Philip Galido.
Tiklo sa drug bust operation ng Cebu City PNP ang isang e-bike driver. Kasunod ng pagkakakumpiska sa pag-iingat nito, ang inihinalang shabu na nasa higit 700,000 pesos sa Belgium Street, Barangay Suba, Cebu City, ito lamang Disyembre taong kasalukuyan. Sa paunguna ng mga operatiba ng Police Station 6 Cebu City Police Office sa paunguna ni Police Major Francis Renz Talosig, Station Commander, tagumpay na nailatag ang operasyon dakong 9:20 ng gabi na nagresulta sa pagkakadakip ng target na kinilalang si Ants, 30 taong gulang, residente ng barangay Inayawan ng lungsod. Nakumpiska mula sa suspect ang droga na tumitimbang ng 103.36 gramo na may standard jag price na 702,000 pesos, isang brown pouch at may bust money. Isinumite ang mga nakalap na ebidensya sa Regional Forensic Unit 7 para sa pagsusuri habang ang suspect ay nasa kustudiya na ng pulisya at maharap sa patong-patong na reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula rito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Carl Philip Galido, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Galido. Isang most wanted person ang arestado sa ikinasang manhunt operation ng Pigkawayan PNP para sa kaso nitong murder sa North Cotabato. Nakatutok dyan si Patrolman Gio Batumbakal. Naaresto ng mga tauhan ng Pigkawayan Municipal Police Station ang isang most wanted person matapos ang kanilang matagumpay na manhunt operation sa bahagi ng Barangay Kimarayag, Pigkawayan, North Cotabato. Kinilala ang naarestong suspect bilang alias Bill, 36 years old, isang laborer at residente ng Barangay Bager, Libungan, North Cotabato. Isinagawa ang nasabing operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang Pigkawayan Municipal Police Station mula sa Barangay Intelligence Network ng Barangay Kimarayag na ang nasabing suspect ay namataan umano partikular sa nasabing lugar. Naaresto naman si Bill dahil sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na inisyu ng 12 Judicial Region, Regional Trial Court Bench 28, Midsayap, North Cotabato na walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong suspect ay agad naman dinala sa tanggapan ng Pigkawayan Municipal Police Station at kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gio Batumbakal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Batumbakal. Mahigit 70,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa 3 high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Digos PNP sa Barangay Zone 1, Digos City. Patrolman Prial Chris Edosma, ibahagi mo. Arestado ang 3 individual sa isinagawang bypass operation ng Digos City Police Station sa Kram Bataan, Purok Bayabas, Barangay Zone 1, Digos City, Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Porante S. Retes, Officer in Charge ng Digos City Police Station ang mga suspect na si alias Tisay, alias Joseph, alias Jonel na tinaguriang mga high-value individual at mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Retes, nahuli ang mga suspect ng mga tauhan ng Digos City Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit Operatives, Philippine Drug Enforcement Agency Davao Sur at Occidental, at Regional Special Operation Group 11. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Retes, nakuha mula sa mga suspect ang 3 pakete na naglalaman ng hininalang shabu na bibigat ng humigit kumulang 11 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 74,800 pesos at bypass money na ginamit sa operasyon. Ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng nasabing istasyon para sa tamang disposisyon at upang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sa pangunguna ni Police Brigadier General Aldin Bidelbo, Regional Director, ang Police Regional Office 11 ay hindi titigil sa kampanya nito kontra illegal na droga upang tuluyan na maging drug-free ang rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Priel Chris Edosma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Edosma. Samantala, tiklo ang isang most wanted person matapos mahuli sa manhunt operation ng mga kapulisan sa Bacolod City. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Antoinette Miranda.
Huli ang isang lalaking may warrant of arrest sa ikinasang manhunt operations ng Special Operations Unit 6 PDEG sa pamumuno ni Police Colonel Jose Roy M. Torrechilla, SOE Commander, kasama ang Police Station 5 Bacolod City Police Office noong December 27, 2023. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Judge Therese Blanche A. Bolunya ng RTC 6 Branch 47 ng Bacolod City noong November 24, 2023. Huli ang kinilalang suspect na si Edney Bolukja, 41 years old, isang station-level most wanted person para sa kasong paglabag ng Section 5 and 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naarestong suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan. At ito ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 5 Bacolod City Police Office habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Ang nasabing pag-aresto ay nakuhanan gamit ang body-worn camera habang ipinapatupad ang warrant of arrest. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Antoinette Miranda, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Corda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Staff Sergeant Ryan C. Sarlanya. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.